Good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras mo man ito pinapanood. Pausulod pa ako Sports, ang ating daily boxing talk. Ngayon ay March 11, 2026. Pag-usapan natin ngayon ang magandang problema ni Eman Bacosa Pacquiao. Sabihin ko sa inyo kung bakit magandang problema, pero ito, mahihirapan na si Eman Bacosa simula ngayon. At pag-usapan din natin ito, no? Isa po sa tanong sa akin sa social media at nagtataka sila, ano daw ba yung title na yan? Ano, at usap-usapan sa social media yan na ano ba yung WBO, ano yan, Gold? Ito ba ay legit na title? Ayan, okay. At syempre, may mga nagtatanong, bakit daw ito na naman si Pau Salud? Binabash na naman daw si Casimero. Ang hirap sa mga fans, no? Ang daming makikitid ang utak. Makinig ka dito, ha? Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Unang-una sa lahat, wala akong pakialam kung i-hate nyo ako or ilalike nyo itong content na ito. Ang aking purpose dito is not to convince you. It's just to tell you the truth and all the truth. No? So anyway, pag-usapan muna natin si Eman Bacosa Pacquiao. Ito, medyo negative din. Pero I know that Team Eman Bacosa Pacquiao would understand this. Ewan ko lang yung mga Casimero fans o yung Team Casimero. Anyway, this is a good problem to have. Kasi doon pa lang sa Bohol, hindi ko alam kung napanood yung laman ni Eman Bacosa Pacquiao. It's one of the best fight of Eman Bacosa so far. Yung highlight no, napakaganda talaga ng kanyang ginawa. I'm not saying that he is high level because he's not yet, because he still needs to prove himself to fight sa high level. Pero yung kanya pong kasikatan at ngayon ay 1.4 million, 1.3 no? I'm predicting malalampasan ako dito. Baka malampasan din ito si Casimero. Pusta tayo malalampasan ni Eman Bacosa si Casimero sa social media following. Ano? And that's not against that's not against Casimero kasi si Eman Bacosa good vibes ang kanya mga content at saka positive, no? But here's something that Eman Bacosa needs to work on this early. So, during the event in Bohol, nakapag-usap kami ni Eman Bacosa at saka ng team niya. And I know na maraming ilang buwan ang sinakripisyo niya sa kanyang celebrity career. Ibig sabihin, nag-training talaga siya doon at marami siyang hininto na projects. And so I know then na after that fight, ipagpapatuloy niya yung mga projects na yun. Ngayon, naglalabasan, nakikita natin mga endorsement, yung mga shooting niya, yung mga guesting niya, and there will be more of that because Eman Bacosa right now is really a hot commodity. When I say hot commodity, siya talaga yung hinahanap ng mga tao. And fortunately and unfortunately, hindi lang sa pagiging celebrity, no, pati sa boxing. Pagkatapos pa lang noon, even sa press con pa lang may lumapit na sa akin. Hindi ko alam bakit kayo lumalapit sa akin, ano? But ako naman, hindi naman ako yung matchmaker. Hindi rin ako humihingi ng cut sa kina Eman Bacosa. But pinapakilala ko lang. Na kung bibigyan ako ng promoter o nung kung sino man, well, that's not on me. Hindi ko naman hinihingi yan. But may lumapit na sa akin. No, dalawa actually. Isang taga Mindanao, isang taga Cebu. Na gusto daw nila ipalaban si Eman Bacosa Pacquiao. So, and then lately, ito rin, may nag-reach out din sa akin na parang may international. Hindi ko lang masabing detalye, pero parang may mga international promotions din na interesado kay Eman Bacosa. Bakit kaya? So magagalit na naman yung mga fans diyan, yung mga ibang mga may mga magseselos na naman. Bakit si Eman Bacosa lahat ng atensyon? Kasi ngayon pa lang naiintindihan na natin na ang boxing is business, negosyo, and entertainment. And you need to be attractive to fans, not just fans in boxing, but in general. And Eman Bacosa Pacquiao is that. No? So ngayon, iyan ang good problem ni Eman Bacosa. Parang lahat na lang ng side gusto siyang kuhanin. No? At sabi nga ng mga ilang mga boxing experts na kilala ko sa within the boxing industry, mahirapan si Eman kasi mahati ang kanyang oras. No? Ang kanyang atensyon. Like isipin mo, no? An ideal boxer would fight 4 times a year. 4 times. Pag nagsisimula ka, kahit 5 times nga kaya eh.
Lalo na if you're just building up your record. And Emma Bacosa is that. So huwag kayo masyado mag-expect. So, and then you need at least about 2 months training. 2 months training. So, ibig sabihin nun, 2 to 3 months. So, pagpalagay na natin, di nakain mo na yung buong taon. Paano na yung pag-shooting? 2 months. I-trim down mo, mahirap yon sa development ng boxer. Kasi ang boxing po, ang mga boxer po, so nakapapanood natin siya ng 4 times a year, pero everyday po yan nasa boxing gym. But for Eman Bacosa, that's not gonna be the case because he is a celebrity. Yun ang medyo mahirap na ginagawa ni Eman Bacosa Pacquiao ngayon. So, he would probably sometime in the future think about this or make a choice. Right now, siguro he's building up, but pag pahirap ng pahirap yung laban niya, then the demand of boxing, it will be greater. So, yun lang. And of course, one other thing, lahat naman tayo dito may ups and down. So, ngayon, gusto ko lang sabihin sa team na Eman, and I'm sure mukhang matatalino yung mga nasa kapaligid sa kanya because ang kasikatan ay hindi po, hindi permanente yan. Ngayon, in demand, baka bukas, hindi, pwedeng malaos, pwedeng ganito. So, dapat nag-iipon na rin ng pera to si Eman. And again, boxing could be there for him until he's 40, just like Manny Pacquiao or 30. But ito rin ang iisipin nila eh. Ano mas pipiliin mo? Maging artista or maging boxer? Kaya yung kinikita mo sa pag-aartista, ganito. Pero hindi rin eh. Pag naging sikat na boxer ito si Eman at saka naging champion, isipin mo na lang si Manny Pacquiao o sino ba mas mayaman kay Manny Pacquiao kung naging magaling na boksingera to si Eman. 'Di ba? So, he needs to think about that. But that's a good problem. So, but I'm very excited for Eman Bacosa Pacquiao. I'm sure they realize this, magtabi, magnegosyo, mag-impok, because yung mga endorser na yan, we do not know how long they would stay, and then yung mga fights. So that's the good problem to have. I mean, alam naman natin may sometimes may mga boxer na sobrang sikat, sobrang pinag-trending, sobrang nasa doon sa taas, sabay biglang nalalaos. Okay? So, pag-usapan na natin to next. Pag-usapan natin ito, ang tanong ng karamihan. Anyway, let me know what you think about Eman Bacosa Pacquiao ha. Pag-usapan po natin sa comment section ko ano po yung nararamdaman nyo dito kay Eman. Pero ito muna tayo, si Casimero. No? So, sa wakas, no, base significant eh. Significant naman talaga yung laban ni Casimero ngayon. Hindi yan tune-up. No? Sinasabi lang na tune-up ni General Casimero yan, pampahype, which I understand. Okay, hindi po tune-up si Luis Neri. Okay, mahirap na laban yan. Okay, and that's why binabalita na rin sa international. Nakita ko sa boxing set, dati hindi siya pinapansin eh. Ngayon yung mga fans na magsasabi, yung huling laban niya ay malaki o hindi po talaga malaki yung mga huling laban niya. Okay, pero ito, malaki na. Ito, international boxing community na nagbabalita. Pero hindi rin ganun ka. Meron pa nga tinawagan kasi meron na has-been eh. Na magagalit na naman kayo sa akin dahil sabihin nyo, bakit ganun? Ganyan ka talaga pag may laban si Casimero. Hindi po, hindi lang ako katulad ng iba dyan na mali na, kinukonsente pa. Okay, gaya nito, no? May mga naglalabas na kagad na mga social media. Ang dami kasi mga social media pages ngayon. Wag nyo na itag dito. Please, ipag-unfollow nyo na yung mga yan na world title daw. Yung WBA bantamweight na title, no? Ito si World Boxing News, sabi nga, sabi ni World Boxing News dito, lalakihan ko. What on earth is the vacant WBA Gold Super Bantamweight title? So what on earth is this? I'll tell you what on earth this is. It is a secondary tier belt. It's a regional belt or tier belt kasi unfortunately the problem of boxing is too many belts. But I also understand this kasi hindi lang naman si Casimero gumawa niyan eh. I understand that there are levels to the belts also, just like in boxing. So in order for you to get to the world level, most of the boxers would get yung mga intercontinental, yung mga silver, yung mga Asia Pacific, regional,
Mga gano'n, maraming mga gano'ng klaseng belt. And it's just part of the culture and the system of the sanctioning bodies. And everyone does that. So, eto si Casimero and si Luis Neri and his promoter invested money on this. It looks good pag may title, 'di ba? WBA, 122 pounds. So, it's good. So, this is why probably and most likely na kasi sinabi ni mismo ng promoter na baka eliminator. So, dahil sa negosyo na binigay nila sa WBA, boxing is business. It's a sports, it's also a business. And Casimero and Neri, undoubtedly kahit na they may have been past their prime, they're still a name. Pwede pa rin. Now, I do not know kung what direction this is going, but I tell you right now, I tell you which direction this is going. Itong gold, I think natanggap na ni Casimero na hindi si Naoya Inoue ang kanya. May sinasabi lang niya yan na tatakbo si Naoya Inoue. Alam na naman niya na aakyat si Naoya Inoue next year. Kaya nga bumalik yan sa 122 because it makes sense for them to stay at 122 kasi babakantihin ni Naoya Inoue yan. Allegedly, nababakantihin yan next year or this year. Ibig sabihin, mababakante yung WBA at mapapalaban kung sino man yung manalo dito sa title na hawak dati ni Naoya Inoue, which makes sense. So, ganyan dapat. Yan. Medyo, I think, matalinong move yan para sa promoter. Ang tanong lang talaga yung timbang. Okay? Yun lang talaga yung timbang. Ang hirap sa mga Casimero fans, masabihan ko na naman yung timbang. Magagalit na naman sila. Sasabihin na naman nila, ikaw, Sir Pao, sinasabi mo yung timbang. Di ba? Nagme-make sense naman. So, but I think naman makukuha nila yung timbang. Title, pwedeng last opportunity na nila ito sa big fight. Itong si Casimero, last opportunity niya na sa big fight against Luis Neri. So, hindi niya na to papakawalan. Gagawin niya ng lahat para makuha yung timbang. Ang tanong na lang ay actually, ang concern na lang, kasi kung titingnan nyo, may video lumalabas. Ito, sabi niya, he wants a good fight. Ito. Maganda yung nakaganyan, okay, pero malayo pa yan yung katawan na yan. I know na ilang beses na ako nakakita. Malayo pa yan. Okay, but he looks good. Okay, here's the question, here's the thing. I think they're gonna get it. That timbang is the question is is it kumbaga madalian or pahirapan? So sana comfortable nila makuha para talagang malakas si Casimero sa 122. At alam naman natin mas malakas siya sa 122. Kaya nga sinabi ko, kung sino po yung mas magandang kondisyon, siya talaga yung mananalo. Pat lamang si Casimero sa tingin ko. Okay? So, yung katawan na yan, maganda pero malayo pa yan kung sa timbang. Nakikita naman natin si Casimero pag lumalaban sa weigh-in kung gaano kapayat. So, I'm just letting you know, guys, set your expectation properly. Okay? And I want to support Casimero on this one. And the reason why I'm doing this is I want to be able to make sure that he is at the prime, or at least hindi prime, yung the highest peak that he can be in this fight. Because this is not going to be an easy fight for Casimero. And I'm telling you that. Sinasabihin niya easy work, natural lang yan kasi nag-hype siya, nagba-market siya. But it's not gonna be an easy fight. When I say easy fight, sasabihin na lang, paano pag manakaw ni Casimero na round 3? Good. I mean, because may power si Casimero. But that can also happen. Tingnan nyo na lang yung record ng kalaban niya sa mga nakalaban niya before at saka si Luis Neri. And tell me, na easy fight at tuna fight yan. Let me know, guys.